Last but not the least, verse number 33. Sabi ng verse number 33, and they rose up the same hour, and returned to Jerusalem, and found the 11 gathered together, and them that were with them. So nandoon ang 11. Dahil wala na si Judas, of course, itong dalawa na ito, si Cleopas, at hindi na pangalanan ang isa dito. Maaaring mga followers din ito, they were called disciples. So nung sila ay nakilala na nila ang Panginoon, of course, pagkatapos na they know Him, He vanished out of their sight. Mga kapatid, when we read 7, there's only one man that will have the print of the names in His hand. Hindi nahirap hanapin si Kristo sa langit. Bakit hindi siya kilala rito? Dahil kamukha na lang ang mga disciples, ang kanyang anyo, ang kanyang figure, kabibulang siya ng mga disciples. And that's why si Judas kailangan pang maglagay ng sign of the kiss para malaman ng mga sundalo sino si Kristo sa kanila. But ang katangian ng ating Panginoon, it's not hard to find Him in heaven. There's only one man that has the print of the names. At alamin kung bakit sa every time makita natin ang print ng names na yan, ay pinapalalahanan tayo, ganun tayo kamahal ng Diyos. Amen. Ganun siya magsakripisyo, ganun siya magbigay ng kanyang kaligtasan, ganun siya magpatawad, ganun siya kapag mahal na Diyos, kailangan niya malagyan ng print of the names in His hand and sacrifice His life because He truly loves us. Mahal na tayo. Last but not the least again, go back to verse 33. And they rose up the same hour, returned to Jerusalem, and found the 11 gathered together, and them that were with them, saying, the Lord is risen indeed, and hath appeared to Simon. And behold, what things were done in the way. Binalita nila, binalitaan sila na na-resurrect ang Panginoon. Binalita nila, kasama namin siya kanina, kasama namin. We walk with Jesus Christ. We have companionship. He communicated to us in the Scripture that we constrain Him, and above all, we recognize na siya palayo kasama namin by the print of the nails in His hand. Let us serve God. He is alive. He is a risen Savior. Let us continue to serve God. Let what will happen with your heart is burning for God. There will be conviction to serve the living. May conviction na paglingkuran ang Diyos na namatay para sa atin. Pag nag-backslide ka, alalahanin mo, ang puso mo ang hindi maapoy sa Diyos. Pag lumalamig ka, bakit? Wala ka ng gana maglingkod. It's because your heart is not burning for God. What we need today and onward is to have a burning heart for God. Because if we have a burning heart for God, we will seek for companionship. We will seek for communication of the Word. We will constrain and not to leave serving God. We will seek communion and will have conviction to serve God until He comes. Ito ang ating mga ulo. As we seek His face tonight, maaaring may mga failure ka o mga kapakyasan ka sa paglilingkod, minsan bugnaw, minsan init, ngayong gabi. Doon ka ng lugar. Let your heart be burning for Him. At sa oras na yan ay mainit sa paglilingkod. You will see companionship, communication, communion, and conviction. Tanungin mo ang iyong sarili, ako ba ay mainit ngayon, bukas malamig, sa sunod na naman mainit, sa sunod malamig? Why don't you pray tonight and say, Lord, keep my heart burning for you. Ipanatili mo ang pag-apoy ng puso ko
maging makalap ang paglilingkod sa iyo, lalo na sa panahon na malapit ka ng magaling. Apostasiya, mga signs of the end times ay lakas umatak sa mga mananampalataya. Sana, Panginoon, sa kabila ng mga signs of the end times na ito, paapuyin mo pa rin ang ating puso. Huwag sana lumamig ang puso na ito upang sa gayon ay manatili akong maninito at mainit sa paglilingkod. Tabagi ako ito, nadilig, pinugsanay o napugos ang aking pagpangalagan, o ako nagapainit lang, wala ang imong companionship, wala ang communication of the word, walang communion sa mga presence. Lord, help me. Put a burning heart for God. Send a burning fire in my heart. Aron Ginoo, dili akong mahimong sama-sawan na wala o dili consistent sa pagpangalaman. Ask the Lord to keep reviving your heart. Yes, Lord. Madaling lumamig. Madaling magbugnaw. Sa daghang mga temptations, mga offer ng sanglibutan ngayon, minsan kinukuha ng ating time, pinapabisi na tayo na wala ng time na maglingkod, magsimba, magbasa ng Bible. Grabe na ang mga pressures. Halos kanan ng ating efforts ay ini-exhaust na ng sanglibutan. At pagdating ng linggo, maluya na ta. Halos di natagalaan ng simba kay kapoy na tungkol sa Lunes hanggang Sabado na kabisip. Oh, I pray tonight na huwag sana mangyari. Yes, Lord. Na i-exhaust ng sanglibutan ng ating lakas. Lagyan natin ng first place ang Diyos sa ating mga puso. Let Him revive us all the time. Marami kang tatalikod. Marami kang biniktimahon ng backsliding. Marami kang simbahan na mag-close. In America, matod pa nila every month. Every month in America, 120 to 150 churches close their door. Pero kung ang iba nag-join na sa Islam as the solution, mga Christian doon, 70 to 80,000 daw, are leaving their church every year. 70 to 80,000 join Islam religion. What a shame. How about you? Ano ang nag-motivate sa iyo na ngayon hanggang ngayon nandito ka? Is it because of your own strength? Hindi ka magtagal pag sarili mong lakas na? Is it because you're ashamed to be called a backslider by other people? That's why you keep attending church. Hindi ka rin talaga. It's because may mga personal ka na interest na nag-a-attend ka. Hindi ka rin talaga. Ang motivation na dapat magtulod ka na to, mag-motivate ka na to na maging faithful sa paglilingkod.
Yes, Lord. Dalang apoy na yan na nagmumula sa Kanya ay hindi daling mapalo, hindi daling matay, umaalam, lumalago, at lalo pa nagiging consistent sa paglilingkod. So pray, Lord, give me a burning heart for you. Yes, Lord. Make my heart burns for you. Ginawa lahat ng Diyos ang sakripisyo. Kung kita parang lang, dapat ang limpyo sa kaluwasan na linatama ng impyerno. We do not realize kung sa kalisod ang sakripisyo ni Kristo para masamaran ang iyang pililong gamot sa mga lansang aron. Ihalad ang iyang ginabuhi para sa atong katunasan. Heavenly Father, we thank you tonight. Yes, Lord. For helping us to see a burning heart for you. Salamat po Diyos sa reminder kung anong nangyari doon sa dalawang mga believer na habang sila'y nagdalakad, very lonely, not understanding na siya, ikaw ay na-resurrect na. Lumapit ka sa kanila. Pinakita mo at pinadama mo ang iyong companionship para umalap ang kanilang puso, mag-apoy ang kanilang mga puso. You expound the scripture. You communicated the word of God that brings fire into the very hearts of your people. And finally, their eyes were opened when you see those hands. Hands that has the print of the nails, reminding them that it's Jesus Christ. Salamat, Panginoon. Ang kamay na yan ang siyang hinanap ni Thomas. Yan din ang kamay na siya namin hinanap din. Sa aming pagharap doon sa dami ng mga mananampalataya, wala duda you will be like other disciples and other believers in heaven. But one thing, na ma-recognize ka namin, because there is only one man in heaven that has a print of the nails in that hand. So Panginoon, i-remind mo kami kung paano ka nagsakripisyo. At sana handa rin kami magsakripisyo sa nalalagay namin mga buhay. Sana maglingkod kami ng tapat. Paglingkuran ka namin na seryoso. At may conviction kami na ibalita na ang Kristyanismo na siya namin pinagsasamba ay Kristyanismo na ang tagapagligtas ay buhay. At ito ang isang katangian na totoo nga ang aming relasyon sa iyo. Pagpalain mo ang lahat ng lumapit sa altar. Yes, Lord. May mga panahon na lumalamig ang mga puso ng iyong mga anak. May mga panahon na discouraged at ayaw na maglingkod. May mga panahon na kagaya ni Jeremiah ay nagpaplano ng mag-quit. But Lord, salamat na ang salita mo ang siyang magpukaw, ang magapoy sa aming mga puso at sa kabila ng aming mga plano negatibo ay nare-revive kami once the Word of God is communicated to us. Bless our church.